Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Panahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur, kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM, kakampi sa partido. 91.9 BBS FM sa syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado, asin sa kakampi Kamsur online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tunga marinaga po sa Indo, maura na pagkaaga, ngunyan pong aldaw na Huwebes, 29 na kabulan, Agosto taon 2024. Liwati hato dyan mo sa Indo ang mga baretang amay, nasa ino po mantabayaran sa labay sa mga kakamping radyo ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live kita sa 99.9 WEB FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area, 99.3 KM Kakampi sa Partido area, asiban sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Natabayaran naman kita via FB Live, sabay ka sa mga FB account, sa pangarap po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Ari ba po rin sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kaibanan ko sa Kinpan Masalado Technical. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta. Ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta, Senado Nasyonal. Sa ibong kamparagos na pagmaigot kan Administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nabaporos ang presyo ng bagas sa 20 pesos kada kilo. Panagos mangganaray na nagatrayon po ang gobyerno na Maria Elisa Rene. Panagos man ang paglangkaw sa presyo ng bagas, magalis sa 35 sa 60 pesos ang kada kilo. Yan huliman sa naipaging establish kan sektor kang agrikultura, patalaman ka mga agricultural products sa Pilipinas. Sigun ki dating DAR Secretary Bernie Cruz, nahiling kani na makakamtan man ginaray ang pagrealisar kang pagbaba kang presyo kang bagas sa 20 pesos kada kilo sa pagiban kan na pagpapautob ni mga mega farms project sa mga uma. Sa sarong entrevista, sinabi ni Cruz na posibleng maipautob ang 20 pesos kada kilo kang bagas sa oras na ma-realisar na ang pagpapatindog ni mga mega farms, taganing pagsararoon ang saralit na lote kan na inuuma, taganing baging mega farms para sa produksyon ng paroy. Ipinahayag pa ni Cruz na ang konsepto kan mega farms sarong grupo kan magkadurukot na mga uma na pinagsararo taganing magbilog di sarong darakulang plantasyon na may kakayahan maggibo nindakulang bulto ng produktong agrikultural taganing masimbagan ang pangaipo kan mga konsumidor. Si Cruz, iyo man ang proponent kang proyektong mega farm na iyo ang matao kutan nindakulang lakdang para sa posibleng maihuros ang presyo kang bagas sa 20 pesos kada kilo sa oras na maipautob ang mega farm projects. Alagad garong-gayo naging pangitulugan na sana ang proyekto para sa mega farm asin para man marilisar ang 20 pesos na kada kilo kang bagas sa apo na mawara si dating Secretary Bernie Cruz. Napangaraman sa pag-aadal na gilibo kan DAR ang 150,000 hektaryas pwede makagibo ning 142 na kaban. Usa ko ning paroy kada hektarya kada tananuman. Magalansyaman ng mga parauma ning 76,501 pesos taon-taon para sa mga ARB. Ipinahayag pa ni Cruz na kung mapupunan ang mega farm projects, bako lang kani maihuros ang presyo kang bagas sa 20 pesos kundi papalibron man kani ang mga parauma sa labi-labing kapagtiusan. Mientras tanto, sa ibang bareta, ibinasura kang Court of Appeals kan Timor-Leste ang motion for reconsideration na isinangat kang pinatalsik si Antonio Teves balik tanong ang
sa pagtugot sa extradition. Sigun sa Department of Justice, inian itinatawang informasyon sa ida kang Prosecutor General kan Timor-Leste. Dahil malagtaw pa rin pahayag ang DOJ asing karagdagan na detalles manungkol sa desisyon kan Korte. Matandaan kang taligod na Hunyo, tinugutan kang Appellate Court duman sa Timor-Leste ang request kang gobyerno ng Pilipinas para sa pag-extradite kay Tevez na inarestar sa daily kanagtalikod na bulan ka Marso matapos ang Interpol Red Notice. Nagbutwa sa ikatulong pagdagog kang House Quad Committee ang dating pulis na si Jamie Fortaleza asin sayang pinapusog ang testimonya ni Leopoldo Tan Jr. at Raman Fernando Magdalaro. Ini ang pagsabit ni Magdalaro asintan kinating Presidente Rodrigo Duterte sa pagdadaan sa tulong Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm kanagtalikod na 2016. Sigun kay Fortaleza, kanagtalikod na July 2016, binisita siya sa Davao Prison ni Colonel Royena Garma na dayupot kay Duterte asin sinambit ang plano sa sinambit ng mga Chinese drug lords. Ipinahayag pa ni Fortaleza na Agosto 8, sinugo pa siya na magdaring pagkakan asin sigarilyo, kitan, asin Magdalaro na sa laog kan prisuan asin binisto bilang tirador kan Davao asin kabali sa Davao Death Squad. Sinabit pa ni Fortaleza na kanagtalikod na Agosto 13, taon 2016 napagaraman niya na nangyari na o nagibo na ninda Magdalaro asin mantan ang pagdaan sa tulong Chinese drug lord nakakulong sa sinambit ng prisuan duman sa Davao. Alas 5:15 ang oras siya tungulyan. Maging ang Archdiocese of Davao nagtaramdaman may koneksyon sa nangyaring karibukan sa pakultaran kang pulisya asin mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy sa laog kang Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Sa piniluwas na payag kasugma, nagapunan si Davao Archbishop Romulo Valles sa bang ibong dalado ning katulinungan paiging kalmado asin na pagrespeto sa lambang sarot ng aning mapakaray. Ubagaman areglado ma-resolveran ang isyo. Sabi kang Arsobispo, daw nga di pwedeng bakuhin niya ang tamang pagkakataon tangali magtao kan sayang opinyon sa rason kang kariribukan. Gusto sa naman niyang ipaabot ang apila sa mga namanawan kan Davao City na irespeto ang rule of law. Sabi niya pa, ang balikay na pag-intendyasin na pagkonsiderar sa mga mayor na libertad sibil na pigagarantiyan kang konstitusyon o diretsong sibil na pigagarantiyan kang konstitusyon at dapat sundon bilang pagsunod man sa direktiba kan Lusgano. Nagpahig man siya ng pag-alarma asin paghandal sa nagahaloy na ginigibong paghahanap asin overwhelming na presensya ka mga otoridad sa sarong lugar na dapat kuta na bigtagama para sa mga reliyosong pagsamba sin edukasyon ka mga homines ulita ini nakapiktar sa nagkaper mga sensitibong isyo sa libreng reliyon digdi sa Pilipinas. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa iba pa mga balita dyan tungkol sa lado nasyonal, dahil pagkakasalbar sa lay, ang mga may sadiri kan luminuwog na barko sa Bataan na nagdara ni dakulang danyos iduli sa oil spill. Ini ang ipinahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sayang pagbisita sa Ternate, Cavite. Kasugma kasunod kang paragos na investigasyon ng mga otoridad sa magkakasunod na paglubog kang MT Terra Nova, Jason Bradley asin sa pang barko sa karagata na sakop kang Bataan. Ipinahayag kang Presidente na lagduan ang ginigimong investigasyon sa insidente. Nangani makakuha ng bastante mga ebidensya, may koneksyon sa pagkasangat ng kaso laban sa mga may saliri kan barko. Siniguro pa man kang Presidente ng Pilipinas sa mga sira sa Cavite na makakaresibi ng magkakarigong kumbensasyon ang mga ini huliman sa epekto kang oil spill sa kadagatan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ang tabihan mga tuga at mga report magkano sa mga pagkiriba sa lawas. Mientras tanto, mapait sa panglasa ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang ipinapaluwas na rekomendasyon ng Gibbon State Witness
si Sheila Go laban sa binibisto niyang tugang na dating mayor kang Banban Tarlac na si Alice Go. Sigun kinibulya, bako makatutubod ang Figueres na detalye ni Sheila sa pagdulag nila kan sa tugang na si Nasinda Alice asin Weasley, si Ribandi Cassandra Ong. Inapod pa man ni Rimulya na putikon si Sheila. Sa paliwanag ng sekretaryo, dipisil pagtumudan ang paglunad ka mga go asin ni Ong ni na lunadang pang sira na inabot ng tulong aldaw ang silang biyahe sagkod sa nasyon ka Malaysia. Oras kanya matugang alas 5:19. Mga bareta muna halis sa mga pagriban niya sa luwas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Number 8, Municipal Most Wanted sa Manuang Kalibaran, Camarines Sur. May kinakampang na kasong statutory rape. Arestado na ka mga otoridad. Baretang yan halik kay Mike Gravito. Mike! Estado na kunyan kan mga autoridad dyan sa Manuan kan Limanan, Camarines Sur ang sarong 18 anyos na soltero na pinagsasabing rank number 8 municipal most wanted person sa Limanan, Camarines Sur na natubang sa kasong statutory rape matapos na ini ang nagusnag maramalan kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Limanan pasado alas 10 din aga kasudma duman sa sitio Liputan, Barangay Ibid, Limanan, Camarines Sur kan ramalan kan tropa kan Limanan Municipal Police Station ang persona kan pinag-apod na si Ryan, residente kan naunambita naga barangay. Armado ang mga autoridad kan mandamiento de arresto na pinagpaluwas kang Regional Trial Court ninuli naman sa kasong statutory rape na nakomiter ka na sambit ng akusado. Mayo nimpiyansa na ipigil Komendaran West para sa sayang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Mientras tanto, propostong ordinansa na maobligar sa mga darakulang establishmento na magbugtak ng sariling pumping station pitutulod sa Sangguniang Panlunsod, Ganaga. Report halik kay Michael Garcia. Ipigtutulod sa Sangguniang Panlunsod kan Siyudad Ganaga ang propostong ordinansa na nagsusugong obligaron ang mga darakulang concessionaires ng tubig na magbugtak kan sa dirindang pumping station. Ang proposed ordinance na sinumiter ni Consuelito del Rosario Casugma inirefer na sa Committee on Public Utilities na siya man din ang chairman. Sa rasyonalik ang ordinansa nakasurat na enot ng ining pulisiya, mga naenot ng Junta Direktiba, ka Metropolitan Naga Water District o MNWD, alagad dahin na naibali o ipinagsusunod kang presenteng board. Aminado kan konsyal na nasa krisis na kita kang water shortage, na apektado na ang mayoriyang area coverage kang water district asin dapat immediate o insigida tulos ang tatawanan na aksyon. Nakapalaman man sa propesong ordinansa na ang darakulang establishment aro kang high-rise o mid-rise buildings dangan subdivisions obligadong magbugtak ning sa diring pumping stations na sindang magastos dangan malakaw kan proseso sa magkakapirang ahensya sa aro kang DOH as in Local Waters Utilities Administration o LUA. Maramduman mga kakampi, enot na nagsunad. Dangan aprobado na nga ni ang ordinansa magbugtak ning rainwater collection ang darakulang establishment digdi Siyudad Ganaga ngarig may pantagama sa supply ng tubig na si Consuelito del Rosario man ang naging author as in sponsor kay ni alagad daygayo implementado. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Original, ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:23 at yan po ang tabayaran ang update sa kabugtakan kang panahon. Puro lang ko niyan amay na pagkaaga ngunyan pong Huwebes mauran. Makusog ang baguras ng uran. Hindi po sa samuyan lugar sa may parte kan Naga sin probinsya kan Camarines Sur. Ngayon, tras tanto, pigdigaran kang Korte Suprema na nagkaigwaring security breach. Ansa lang datos asin man informasyon. Hindi matapos na magluwas sa social media na nabiktima sabot ng data breach ang Korte Suprema asin na-expose sa mga sensitibong legal data aron kan lampas 13,000 na records kabali ang pangaran, mga kaso asin informasyon na alis sa Judicial Electronic Payment System. Sigun ki Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, tulos managlansar ng investigasyon ang Korte Suprema, asin ang sadang service provider, asin ang luwas na bayo man,
Ano man ang indikasyon na nakompromiso an sa indang mga datos sa ibong kani. Pinapakusog pa man kang Supreme Court ang investigasyon as liwat na mga concerning vulnerability as iban penetration testing assessment. Liwat na siguro ni Atty. Ting na prioridad kang Korte Suprema ang cybersecurity sa tahaw kang ginigibong digitalization kang proseso ka mga korte sa Pilipinas. Mientras tanto, sa ibang bareta niya tungkol yan, inaprobaran na kang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Barita niya ito ni sa lado lokal. Naibarita na niya ito ni. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta, wagas kun gumadan. Nasugo-subot ni dating PNP Chief, asigunyan, Senador Ronald Bato de la Rosa, na paraon o kung daiman liligon ang illegal na droga sa Albuera Leyte, asin Usami City, Misamis Occidental. Ini sigun kay Lieutenant Colonel Jovi Espirido, na nagampang kasugma sa Quad Committee kan Kamara. Yan durante kan magtuko siya bilang hepe kan pulisya sa Albuera Leyte, kung saan inapunan siya kanto ni kan PNP Chief, asin sinusugo na gibun ang misyon. Sabi ni Espinido, ang instruction sa iya tabangan. Patinaman si Presidente Rodrigo Duterte sa kampanya kontra sa illegal na droga. Sabi niya, para sa mga kapulisan, malinaw ang kasuguan ulit na nagagamit ni mga tatarabo na sintermino na lingway kan mga pulis. Paglilinaw pa ni Espirido, sa rulangan General Ward na itinatao, gabos aram kan mga pulis anbot sa bihon kani. Pero pag sinabing mawara, kabali na ang magadan na ubyo subot na sinasabi sa kasuguan. Nagagadman si Espirido ng executive session, tanganing detalyadong maiheras ang naging pag-uural ni Danny de la Rosa uli sa mga sensitibong informasyon. Sigun pa kay Espirido, nangyari subot na marumpag ang sindikato ni Kerwin Espinosa, pero siya pa ang pinatawan ng sarong bulan na suspensyon asin inakusaran na nagresibiling kwarta karibay kang pagkataon ng proteksyon sa barkalan kang iligal na droga. Mientras tanto, binusisiman ni Misamis Occidental Congressman Sancho Fernando Ando Uminal kung ano ang pagkakaintindi niya sa sayang naging assignment sa Usami City. Sa operasyon sa Usami City, nagadanman si dating Mayor Rinaldo Paruhinog asin 14 iba pa kabalian sa MBC sa karagtalikod na Hulyo taon 2017. Alas 5:26, ang tabayara pa dyan ng mga report halos sa luwas. Okay na rin si Junel. Tulak ng illegal na droga, arestado sa sarong drug bypass operation. Nangyari ini dyan sa Manuan kan Bula, Camarines Sur. Report na yan, halik kay Junel Cuba. Junel! Junel, go ahead. Ito na. Naka-connect na si Junel. Sige, ipiperfect ang linya iyan ni Junel. Garo yun na may problema minsan. Ano? Go ahead na. Saan siya marusutkin? 5:27 ang oras siya tungkol yan. Go ahead, Junel. Junel? Ayaw sa Buraken ang linya ni Junel Guba. Mientras tanto, ipinahayag ni Department of Health spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo na dakulang pagkakaiba kang impact sa COVID-19. Sabi niya, kaipuan mag-quarantine kung nagkaiguan ng close contacts sa may kaso kang impacts. Paliwanag niya pa, ang impacts kaya may nahiling na kublit ang sintomas kaya ang itinatao sa laban ito mga na-contact trace na pwedeng nakaibanan kan mga may kaso. Ang inaabiso sa inda, enot, ibugtak ninda ang contact information sa doktor asin ikadua. Aral daw sa good 21 diya sa sindang nagkaigwanin pa ibanan, dapat patos-patos sa mga tanganin di maiwasan ang ulakit. Kakampi Network News. Network News.
Matugang alas 5.40 na po ni Pag-aaga. Jugadas, labasan, kakampi mo. Sa kabugtakan kasutong panahon, basado sa forecast ka na Pag-asa, ang southwest monsoon magraray ang paragos na kapiktar sa manibabang lugar ka na Pilipinas, kawali ang Central Luzon, Southern Luzon, asinman sa Visayas region. Dinuri kani, ang mga probinsya kang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Patalaman ng Palawan, tarakang southwest monsoon, ang paragos makakamati din makusog na bagunas ding uran na posibleng magkausa din pagbaha asinman na landslide. Mientras tanto, ang Bicol region, asin ibang parte kang Central Luzon, asin Visayas, paragos manggaray makakamati din warak-warak na pagbagunas din uran, tarakang southwest monsoon, asin posible man ini magdala ng mga flash floods, patalaman landslide, uli kang kondisyon kan sa tuyang panahon ngunyan. Mientras tanto sa probinsya kan Camarines Sur matugang sa mga gahapot, dapit naman sa ipinalawas na memorandum kasugmakan gobyerno provinsyal sa pahig ng acting governor na si Sal Fortuno Jr. At yan po may panibagong anunsyong ipapalawas ang PDRRMC. Marugod po sa laog sa klase ka mga estudyante, inulit may mga report na igwapo mga spillways na dahi pa pwedeng agihan, huli kan sinanop kan tubig baha, asin may mga eskwelahan na lubog pa sa baha sa nagkapirang lugar sa probinsya kan Camarines Sur. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Balik kita sa iba pang detalles ka mga bareta kunyan sa Lado National Pamangkinaray. Naguros ding 26% ang propestong pundukan Department of Labor and Employment para sa 2025. Ang 45 bilyon pesos na pundukan doli para sa masunod na taon na mababa ning 61 bilyon pesos sa pundong kaningon na taon na susugman sa pahayag kan ahensya. Sigun kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, 34.36 bilyon pesos sa propestong pundo. At para sa maintenance, patinaman operating expenses, 7.36 billion pesos para sa personal services, 3.56 billion pesos para sa capital outlay. Ang mga minasunod man na pundo para sa mga ahensya na nasilaram kan pag-administrar kan DOLE, ang TESDA o Technical Education and Skills Development may pundong nakatagama 18.50 billion pesos. Professional Regulations Commission, 2.71 billion pesos. National Labor Relations Commission, 1.50 billion pesos. National Conciliation and Mediation Board, 329.27 billion pesos. Sumasama ang mga tagamang pundong ini sa mga ahensyang ini. Dahil man namamatay ang epekto. National Wages and Productivity Commission na 351.21 million pesos. Silang Institute for Labor Studies o pa Institute for Labor Studies under DOLE, 95.56 million pesos. Haros 20 billion pesos man ang mapadalagan sa mga programa kan DOLE, kabali na ang Emergency Employment Program. Dinagdagan man kang Bureau of Internal Revenue din 15 ang mga bulong na dahil napapatawan ng value-added tax. Pinirmahan ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang BIR Memorandum Circular No. 93-2024 kan nagtalikod Agosto 27 para ibali ang 15 bulong na para sa kanser, diabetes, halangkaw na kolesterol, hypertension, hilang sa kidney o bato, mental illness, patilaman tuberculosis o TB sa mga dahil na sa singilon nin bata. Sa pagtanggal kan VAT sa mga ini, tulos na mabarato, ulit na mabawasan ang sinambit ng mga buluning halos 12% ang presyo na sabat na papadalagan. Dinagdagan pa mga BIR, alistahan kang bulong na VAT exempted, ulit na pig-endorsar ang mga ini kan Food and Drug Administration. Kabali sa mga exempted sa VAT, ang 7 bulong sa kanser. Ang Rosuvastatin, tamang basa ko kani, para sa kolesterol, 5 bulong para sa hypertension, 2 bulong sa mental illness. Yan. Sodium valproate, asin man ang valproic acid. Yan mga bulong sa ilapod na mental illness.
5:45 oras siya tungon yan sa Pilipinas. Mientras tanto mga tugag, sa iba pa niya itong detalles ng mga bareta sa lado nasyonal. Mayo ng ideya si Vice President Sara Duterte kung tanod dahil naghagad ni mas nakulang budget para sa Office of the Vice President. Ang sinundan niyang si dating Presidente o dating Vice Presidente Leni Robredo sa sayang pagtram sa House of Representatives Committee on Appropriations para sa proposed budget kan opisina kan Vice Presidente sa 2025. Ibinahig ni Duterte na pakuntamang ikumpara ang budget kan sa opisina sa budget kay Tony Robredo. Matanda sa naroon kan 2025 National Expenditure Program, naghurot ang Office of the Vice President ng 2.37 billion pesos na alokasyon. Pasarangkaw sa 2024 net na 1.885 billion pesos at medyo hababa sa 2.259 billion pesos kalagtarigod na 2023. Sa ibong nalado, ang budget man kan OVP sa ilarom kanto ni Robredo na binilog sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, pinawasan kaya uminabot sa 1 billion pesos. Sigun sa Department of Budget Management, Budget of Expenditures and Sources of Financing para sa fiscal year 2023, ang OBP sa ilarom kay Tony Robredo, igwang aktual na budget na 945.4 billion pesos. Binawasan na ni sinaging 713.4 billion pesos na sana sa ilarom kan 2022 NEP. Matandaan, pirang beses na sinabi ni Robredo na ang salit na budget kan sa opisina, bakong rason para na makagibo nin mandato an sa iyang opisina. Sa panahon kang COVID-19 pandemic, nakipag-coordinate sa Robredo asilang OBP sa pribadong sektor para magatod ni mga serbisyo aron kan libreng sakay sa mga frontline workers, pagkakan, quarantine facilities, mobile testing centers, pati naman telemedicine platform. May mga panahon na nagalaom pagkata si Robredo na bayo balik ang tinapyas na budget kadto sa iyang opisina. Balikan ta mga report halos sa mga pagriba sa luwas. Kakampi Network News. Number 7, Municipal Most Wanted Person sa Manawan kan Binilabak, Camarines Sur, may kasong frustrated voter. Arestado naman ka mga autoridad. Report na yan, halik kay Mike Grabito. Mike! Pihap ng unyan, malipot na rehas sa karsel kan Binalabak Municipal Police Station ang sarong 34 anyos na lalaki na sinasabing number 7 Municipal Most Wanted Person dyan sa Minalabak, Camarines Sur. Matapos na ini, ang dagos na nga mataymingan kan mga autoridad sa report gikan sa PNP Minalabak. Pasado alas 2:20 nin hapon kasudma, duman sa Zone 2, Barangay San Juan, San Lorenzo, Minalabak, Camarines Sur, kan masusog kang tracker team kan Minalabak Municipal Police Station. Kaibahan ang mga tauhan kang 501st Regional Mobile Force Battalion, Camarines Sur, 1st Provincial Mobile Force Company, as in man Highway Patrol Group, kana Camarines Sur, ana persona kan Sarong Morel, 34 anyos, residente kan Barangay Salinggogo na naunambitan ng Banoan. Armado ang mga autoridad kan mandamiento de aresto na pinagpaluwas kang Regional Trial Court nin huli naman sa kasong frustrated murder na nakomiter kana sa bitnang akusado. Mientras tanto, igaman nin pinagtutugot na piyansa ang West, nagkakantidad 200,000 pesos para sa iyang temporaryong pagkakalibre sa laog kan karsel. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, kakampi mo. Kakampi Network News. Mga nagparehistro sa PhilSys, bulan na Hulyo sa Camarines Sur, sumikat na sa lampas sa 2,000. Parita halikin Baiko Garcia. Ipinahid ni Mr. Raul Aspe ang Provincial Statistics Supervisor ng PSA sa Camarines Sur na lampas 12,000 pagiraray ang nagpaparegister sa National ID System kang bulan na Hulyo hanggang sa presente. Ang record iguana ni nga 12,426 na registrants bulan na Hulyo, ini ang nagdagdag sa kainteroan na 1,559,239 na individual sa probinsya ng Camarines Sur, kabali na ang sunod kanaga sa nagdagdag na datos. 1,945 ang nasa age bracket na 1 to 4 years old. 3,682 ang nasa 5 to 14 years old. 6,146 ang 15 to 59 years old. Dangan 473 ang senior citizens. Tinawando ni Aspen na daw na nga ni natutuyawan
ang saydang ahensya sa haloy ng pag-deliver ka mga ID cards, kadakol manggiraray ang nagtitiwala da nga nagpaparehistro sa saydang ahensya. Available naman online ang tracking system nga rin maraman ng status kung nasa inabaya ang national ID lalo na si mga tauna nagahalak. Bantang Mayo pa, available man sa national-id.gov.ph ang digital ID na pwedeng i-download, i-laminate, asin magsirbing temporary ID na di akseptado bilang valid government-issued ID. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang web bibidor sa langan, test magabot ang alas 6 ng bagaga. Balikan tayo ba panitalas ka mga bareta ko dyan sa lado nasyonal. Sa ikalawang pagkakataon, di ba't na pinatawan ng contempt kang Quad Committee duman sa Kongreso si Cassandra Leong. Basado sa desisyon kang Quad Committee, ikukulong si Ong sa Women's Correctional duman sa Mandaluyong City sagud na matapos ang investigasyon gani asin makapagparwas ng committee report. Ang pagkontempt kang Quad Committee kong uliban sa pagsayo makani nasimbago ng kahaputan kan mga kongresista sa pagnangog manungod sa Philippine Offshore Gaming Operations o Operators POGO. Si Ong sinasabing incorporator kan Lucky South 99 as in corporate secretary kang Whirlwind Corporation. Ang Lucky South 99, iyo ang POGO hub sa Porac, Pampanga na sinakyada dahil parang nahaloy kan mga autoridad. Inaprobara na kang Korte Suprema ng Pilipinas ang Unified Legal Aid Service o ULAS rules na manginutan sa mandatorium paghahatod ni mga pro bono services ka mga abogado sa mga trios at iba pang kwalipikadong benepisyaryo. Ipinahayag ni Supreme Court spokesperson Camille Suyating. Inaprobara na ka mga maestrado ang rules sa saydang regular na inbank sesyon kariterkod na Agosto 20. Pinapamahalaan kang Unified Legal Aid Service rules ang mandatorium provision kang pro bono legal aid services ka mga sakop na abogado sa mga kwalipikadong benepisyaryo orugna ang mga indigents, mga biyembro kan marginalized sectors asin may pagrespeto sa indang mga kaso sa pampublikong interes asin non-governmental asin non-profit na organisasyon na may pagkaaraman sa mga kasong kapakipakinabang sa mga trios na biyembro kan marginalized na sektor. Erot kani sinabi ni Chief Justice Alexander Gismundo ng Unified Legal Aid Service Rules may katuyan magbugtak nin pinagsaro asin streamline na pagripaso para sa libreng legal aid services sa nasyon. Dagdag niya pa na ang Korte Suprema sa pagikan na pagkrear kanasabit ng mga patakaran na galaom na batawanan ang mga trios kulang sa representasyon asin marginalized na mga biyembro kan syudad nin bilog asin epektibong akses sa hustisya. Sumerikat ng unyan sa 5 bilang ka mga aktibong kaso kang Impax o dating monkeypox na nairistro sa Pilipinas. Ini matapos na kumpirmaron kang Department of Health na nakapagristo pa sila ng 2 bagong kaso kang Impax sa National Capital Region asin sa Calabarzon na parehong mas mild na MPXV Clade 2. Dagdag pa kang Department of Health inulikayan ang kabilugan na kaso ngunyan kang Impact sa Pilipinas 14 pun kan July 2022. Siyam na kaso ang naka-recover na pun kan 2023. 5 ang aktibo asi panagos nagahalat na maresolbiran umabulong ang sintomas digdi. Sigun pa sa DOH ang Impact case 13 sarong 26 anyos na babae haling NCR na nahilingan ng sintomas kang helang unpa kang Agosto 20 taon 2024 arog kang rasis sa nalawgon asim likod na may kabaling kalintura. Matapos na makapagkonsulta tulos man nag-isolate sa residensya ang pasyente asin paghaluy-haloy nahilingan pa ng mga kadagdagan na rasis sa sayang public area o sayang pubic area braso asin man lawas nagkagwaman subot siya ning sore throat asin naggatok an sa iyang Nick Lymph nodes. Nabisuhan naman subot paparapit sa kondisyong ka pasyente ang duwa niyang close contacts na daiman na hilingan ning sintomas kang helang. Singko minutos na lang mga tugan tas magabot ang oras na alas 6 ng pag-aga. Sa iba pa mga report magaling ko niya sa mga pagriba sa luwas.
Suspect man sa kasong rape. Arestado dyan sa Manuang Caminilaba, Camarines Sur. Report maghalik kay Junel Cuba. Junel! Arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa banwaan kan Minalaba Camarines Sur anda sarong sospek sa kaso ni na panda lulugos tinarabang tabangan ini nga arestaron kan grupo kan PNP Minalaba katabang man ang Highway Patrol Group asin man ang grupo kan Mobile Force Company kan PNP Provincial Office kan Camarines Sur asin Regional Mobile Force Company anda nasambit na nga sospek na si Morela 34 anyos residentes kan barangay kan sa Linggugon na Minalaba Camarines Sur dinakop alas 2:20 kasudmang pagkahapon duman sa Sunados barangay kan San Juan San Lorenzo Minalaba Camarines Sur edi sa paagiman kan mandamiento de arresto na pinag-issue kan 5th Judicial Region kanda korte degdi sa parte mismo kanda probinsya kanda Camarines Sur anda suspect na atubang ning kaso nga panda lulugos asin mada ini ada pig sasabing mayo ni na piyansa na pig tutugot ana korte laban na sa iya ana suspetsado matapos na tarabang-tabangan na dakupon ini anda tulos man na pinagdara sa hifatura kan na pulisya sa banwaan kan Minalaba Camarines Sur konsensya nakakustudi ana suspeka nagalat na lang kan tamang disposisyon ay pagpapaluwas kan korte laban sa iya. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras kanya matugan 13 minutos na lang po antes mag-alas 6 ng pag-aaga sa mga ultimong balita ngayon sa Radyo Nasyonal. Dahil nawawara sa pokus ang Philippine National Police sa pagsiguro kan seguridad kan publiko. Ini sa ibong kan napaparagos na police operations duman sa Davao City. Sigun ki PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, mayo sidang namumonitor na seryosong banta asin napaparagos ang ginigibo nidang regular na patrolling asin man enhanced managing police operations. Mientras tanto, liwat na hinurot kan PNP na mayong overkill sa implementasyon kang warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy asin mga kapwa kani akusado. Paragos man sa idang pangapudan sa mga miyembro kang Kingdom of Jesus Christ. Tabangan ng mga otoridad na kumbinsiron si Kibuloy asin dapat na kapwa akusado kani na magsuko na sana asin hampangon ng mga kasong isinangat laban sa inda sa korte. Mientras tanto, sa iba pa mga balita niya tungkol dyan sa Radyo Nasyonal, big report kay National Telecommunications Commission ang pagkakabagat sa lampas sarong bilyon na mga SMS, short message service, po na implementar ang SIM registration law. Basado sa datos kang NTC, subrikat na sa 1.560 billion na SMS ang na-block po na implementar ang nasabit ng lay sa kudkan July 2024. Ang mga nasabit na minsay, naglalaman ng mga game link, bank link, loan raffle, employment, asin iba pa, naras mga konsideradong scam. Sigun pa sa NTC, naging epektibo ang nasabit ng lay, tanganing mapugulan na makanaog ang mga scam text sa mga mobile phone users. Pigreport pa man kang NTC na nakapag-deactivate na ang mga public telecommunications entity ni nasagkod sa 661,685 na SIM card kung saan na binabot naman sa 677,516 SIM card at nakabali sa blacklist. Sa ibong kani, pinaduman ng komisyon na mantinidong dakulang angat mangyari ang paggamit ng mga peking picture as in ID sa pagkaparisto kan mga SIM cards. Sa ngunyan, abuto na sa 155.7 milyon ang kabilugan na bilang ka mga nairislong SIM cards sa interong Pilipinas puna magsikat ini kanagtalikod na taon. Iniimbestigaran kan Department of Justice ang report na nagbayad ng pamilya Guo ng 200 billion pesos na kanil mailuwas ng Pilipinas sinda dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa mga tugang na sinda Sheila Sinman si Wesley. Sa pagdagong kang Senate Committee on Finance sa proposed budget kan DOJ para sa 2025, kasuma, hinapot ni Senadora Risa Ontiveros kung iniimbestigaran kang ahensya ang report na 200 billion pesos ang binayad kan mga magurang ni Go para maitulag ini sa Pilipinas.
Mientras tanto, pinabayaan man ni Justice Secretary Jesus Crispin Dimulya na simbago ni Under Secretary Nicolas Felix T. ang nasambit ng issue. Mientras tanto, intero man pinigram ni Senador Christopher Bongo ang aligasyon na may pag-aaram siya sa Philippine Offshore Gaming Operators asin sa subot reward system sa war on drugs durante ang panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte matapos na ibulgar ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espirido. Sa pagdangog kang House Squad Committee kasugma ang subot quotas in reward system sa implementasyon kang war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Matandaan sa affidavit ni Espirido na kapanaman na ang kwartang hali sa Pugo nag-aagi subot sa kamot ni Senadora Go. Anagang tinawang doon ka Senador, nadawakan na siya Special Assistant to the President, kanagtalikod na administrasyon dahil siya nagkapot ng anuman na pundo na may pagkaaram sa drug war, lalo na ang gikan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sabi niya, dahil konektado ang POGO sa war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa mga ultimong bareta niya tungkol sa lado nasyonal, lalo pang pinakusog ang Bureau of Animal Industry sa pagtabakan kan Philippine National Police, pati naman local government units, ang pag-examine na sinpagantabay sa kabos na animal shipment sa National Capital Region. Inisigun sa BAI, parte kang paragos na kampanya kan opisina tagani maprotehiran ang salud ka mga hayop asi maiwasan na magparalako pa ang helang arugang African swine fever asin dagos malikayan man maprotehiran ang livestock industry sa nasyon. Sa ugmang Agosto 28 may kabirugan 1,963 shipments kang live animals asin meat products ang nagsalarom sa inspeksyon asin mga checkpoints duman sa National Capital Region. Sa sinambit ng bilang 113 shipments ang pinabalik sa ng point of origin huliman sa non-compliance sa animal health regulation, mentras tantong ang tracing shipments nagpasalarom sa pagbubusisi para masiguro na libre sa helang. May 10 mga shipments ang nakondem huli sa matinding health concern, mentras tantong 1,827 shipments na i-release matapos makapasar sa magkakaligong mga requirements. Erot naman ang kapunan ng Department of Agriculture sa mga hog traders, patraman transporters na mag-comply kan lane. Asin regulasyon takani ba iwasan ang paglakop kang ESF asin iba pang klaseng helang sa mga hayop digdi sa Pilipinas. Ultimong bareta ko dyan sa lado nasyonal, lampas ang gatos ang nagkuriyat ng mga vessels o barko kan China o Chinese People's Liberation Army, Navy, China Coast Guard, pati naman Chinese Maritime Militia vessels sa maribibang parte kang West Philippine Sea. Sabi sa pahayag ng Philippine Navy kasugma, may 18 plan vessels nasilipan at talikod na pizza 18 sa good kan sugma. Asin ang bilang halis sa 13, apun kan pizza 13 man. Sagkod kan pizza 19 kang bulan na pasente. Nabawasan naman ang bilang kang CCG vessels. Halis sa 18, naging di 6 na sana. Anagad nagdakol na maray ang Maritime Militia vessels. Pag-alis sa 98, naging na ining 127 ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niyan, 4 minutos na magkalampas ang oras na alas 6 ng pag-aga. Papanagos po mga bareta sa Kakampi Network News. Ngunyan pong aldaw na Webes 29 kan August 2024. At dyan po makibala niya itong mga baretang iatod hali sa DWEB-FM Kamsur, dyan po sa Ringgonada area. Mga bareta haliman sa KM Kakampi Partido asin sa BBS-FM Sandaga City. Digdi lang yan sa mga baretang amay na sinunan tabayanan, Cybercast asin sa online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugan, 10 minutos makalampas ang oras na alas 6. Balik na sa mga bareta. Ngunyan. Aramon na mga bareta magali sa mga kakamping radyo. Erot mga bareta, tinipon kan DWEB-FM Kamsur.
Diyan po sa Ringconada area. Barang tunaban sa mga bareta si Benny Dicena. Benny! Magbalik at Ringconada Kampibo Network News. Sa detalyos kan mga barata halibig sa DWB Kamusuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Padagos, ang pag-asikaso ni Governor Luigi Villaferte na madagdagan ang numero kan mga eksistidong Governor Mariano E. Villaferte Community College sa mga banwaan sa probinsya na dagulang tabang sa mga tiyos na estudyante na matawan ng chance ang makatapos ng pag-aaral para magkaiguanin maray na futuro kay baan sa mga pamilya. Ini matapos sa kasudma sa sesyon regular kan sanggulang panglalawigan ng probinsya ng Camarines Sur. Duwang gayong resolusyones ang ipinagbiglag sa konseho na magiging dalan para sa lokal na gobyerno kan probinsya ng Camarines Sur na magbakal ng duwang lote para sa sering na katuyuhan. Sigun sa duwang pedaso ng legislasyon, tinatawan kan konseho probinsyal nin authority si Governor Luigi Villaferte na magbakal ng mga daga saro sa may partigan Barangay Turagwe sa Banwaan na Sangay. Asin Barangay Langon sa Goa na yun magiging Sangay Asin Goa Campus kan ipapadugdog na Governor Mariano E. Villaferte Community College sa nasabi ng mga banwaan. Uyan partigan pagbigla di ba board member Don Nyate sa nasabi ng mga resolusyones kasudma. Resolution authorizing Governor Vincenzo Renato Luigi R. Villaferte for in behalf of the provincial government of Camarines Sur to purchase a parcel of land dominated at Barangay Turagi, Sangay, Camarines Sur to be utilized as the site of Governor Mariano Villaferte Community College, Sangay Campus, and other support facilities, and to execute and sign a deed of conveyance and other relevant documents in relation to the acquisition of land. Number 2, resolution authorizing Governor Vincenzo Renato Luigi R. Villaferte for in behalf of the provincial government of Camarines Sur to purchase parcels of land located at Barangay Lamon, Goa, Camarines Sur. It will utilize the site of Governor Mariano Villaferte Community College, Goa Campus, and other support facilities, and for the construction of a health center, and to execute and sign deed of conveyance and other relevant documents in relation to the acquisition of land. Partigan pagbiglad ni board member Donan Roy Iñate sinasabi ng mga resolusyones na kasudma tulos man na inaprobahan kan Konseho Provincial magigalumduman ang pamilya Villaferte partikularmente sa panahon kan difuntong dating gobernador, dating kongresista Luis R. Villaferte na nagse-celebrate kan sa ika-89 kumpleanyo niya na aldaw ang enot na nagbugtakan Bao Community College na naging dakulang tabang sa mga estudyante dito sa Ringconada na ipinagpadagos kan mag-aramang sinda dating gobernador ngunyan Congressman El. Villaferte, dating gobernador ngunyan Congressman Mix Villaferte kan Ringconada asin padagos man na ipinagpapadagos kan sa indang kan presenting gobernador ang probinsya, Gobernador Luigi Villaferte. DWEBFF Ringconada Kampibo Network News. Pareta pasalado lokal sa ngaran kan Bao Cultural Dancers asin kan lokal na gobyerno kan Banwaan na Bao pinalayugan na kinudok sa bot na pasasalamat ni Mayor Jeff Biseño partikularmente ang sanggunang panglaliwigan ng probinsya ng Camarines Sur sa pagtaw sa senda ng rekonosimiento sa naging maray nilang performance sa ginibong Aliw Festival of Champions na ginibo naman sa Metro Manila kan mga nakalis na bulan. Kasudma, naging bisita sa sesyon regular kan sanggunang panglalawigan si Mayor Biseño kaiba ang nagkaparang miyembro kan Bao Cultural Dancers para resibihon ang sarong resolusyon na ipinasal kan sanggunang panglalawigan na nagtato sa senda ng pagsaludo sa ipinalingkan ng kakayan na naging dalang para masungkit ang onra bilang second runner-up sa ganimong street dance competition sa nasabi ng festival. Tinawag doon ng Mayor Biseño na ang suporta asin man ang pagbisto sa saindakan Konseho Provincial sa nung dakulang inspirasyon para sa indang ipagpadagos ang pagselebrar, pag-ataman asin pagpahiling kan mayaman na kultura kan probinsya sa bagay ng mga maray na performances. Sugunta kay Mayor Biseño, ang siring na pagbisto halis sa sanggunang panglalawigan sa rung dakulang testamento sa dedikasyon, talento kan mga members kan Bao Cultural Dancer. DWEBFF Ringconada Kampibo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Dicena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Benny. Ka mga bareta dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Ringconada. Oras kunyan, alas 6:15. Isunod na mga baretang tinipon man kan na 99.3 KM Kakampi Partido.
Para sa mga bareta naman si Frank Sotero. Frank! KL Partido Kakampibo Network News. Nakamping Juni ng mga baratang tinaripon gikan dito sa partido area. Kinumpirmar ni Dr. Dado Fantabella, Municipal Health Officer, kan Banuan kan Gawag Camarines Sur, na nagpalawas na ng guidelines sa Department of Health sa mga health officers sa mga probinsya katakod kada tabang paghandle kan mga pasyente na tatabaan kan impacts o MPAX sa mga probinsya. Sigun kay Dr. Dado Fantabella, ini parte kan pag-aandamba kan Departamento de Salud matapos na ba i-record na nagkakapirang kaso duman sa Metro Manila. Kasabay kini, ipinaliwanag man kan doktora nagkakapir ang mga sintomas kada sa bita ng helang. Sigun panig di importante badgarayan pagbantinan kan inapod na proper hygiene para makaiwas na sa bita ng nakakaulakit na virus. Nakadabang subot ang DOH in kaso bag nakupan na sa bita ng virus. Ipinaliwanag pa kini na may mga stages na sa bita ng helang, lalo na pagabot sa pag-quarantine kung kinakaipuan uyan ang parte kan payag isin paliwanag ni Dr. Dado Fantabella. Bahan ining kalintura, makulog ang payo, tapos muscle aches, back pain, tapos medyo maluluya siya, low energy. Then, ang saro pang common kani, itong mga kulani, swollen lymph nodes, kulani. Kulani, Okay? gatok. Parte kan mga payag kan Municipal Health Officer kan Banuan kan Gawag Camarines Sur, Dr. Dado Fantabella. Mientras tanto sa katakod na balita, MPAX, mayo pa danin bulong, nakakaulakit sa pagining close as in intimate contact. Detalles kan Bareta, Tiloriana. Mayo pa rin bulong sa binabantayan nyo niya dahil ang impacts o monkeypox alagad mayo pa man rin na record na binawirin buhay kini urog na edisa sa tuyang nasyon. Hindi man na naging pahayag sa kakampim nyo sa di Dr. Dado Fantabella, Municipal Health Officer Kambarwan ng Luwa Camarines Sur sa entrevista kasugmang pag-aga. Susog sa naging pahayag kini kung ang sarong individual na nadakuang kan sinambit ng helan, ini subuot iko-confine as in ini observan sana ulit mayo pa nga nini na bulong para digdi asin ni subot maduranin o nagduduranin na duwa sa kudapat na simana o sa sarong bulan na siguro pa digdi ulit mayo pa man ining na-record na binubuyan ng buhay ang sinambitang helang kung kaya masasabi subot na bako pa man ining nakakahadit asin delikado mantang pahingalo sa naman subot ang kaipuhang kan sarong nagsasapo kan sinambitang helang na impaksa tinuan doon pa man ni Dr. Dado Fantabella na nakakaulakit pan ini sa pagi ng ina-upload na close intimate contact araw ka na sexual intercourse sa halawig na skin-to-skin contact kasi hindi ba pang kabaing nagawik. Mientras tanto, kabali man subot sa mga sintomas kani yung pagkakaigwanin mga rases, bootleg o garot chicken pox sa kalintura, pagkulog ng payo, pangluluya, sin iba pa. Sa ibong kani, pigya pahayag pamang kan sinambit ng doktor, nang sinambit ng helang bako sa naman makukuha sa mga ukay, kundi pati na sa ibang mga klase na mga hayop, pasin kabali na digdi ang kabalang. Dagdag na marita sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Nilo Riana. I-address na to, medical as in dental o kaya medical, dental as in opta caravan na katala na gibuon ng aldaw. Hindi sa Banuan kan Goa, detalles kan Bareta, Rene Aureliosa. Nakatala na magkaiguanin na medical, dental as in opta caravan, hindi sa Banuan kan Goa, Camarines Sur, ngunyan aldaw. Asi dinian nagigibon sa covered court ka ng barangay San Juan Bautista sa sinambit ng Banuan. Inisusog sa abiso na pinagapaluwas kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa timuan na Goa sinipapan mga barangay ka coordinators na medical dental na opta caravan ngayon aldaw. Kumunan nila 7 na pagkagasundo sa pagkapon. Asin na pinaglalauman ng ginatos na mga residentes nagikan sa barangay ka na San Juan Bautista. Bagong Bayan Grande, Bagong Bayan Pequeño, San Jose. Panday, asin na barangay Belen, ang mabibinipisaran ka na pinaiwas na programa sa salud kan gobyerno provincial kan Camarines Sur na pinapabayan ni Gobernador Luigi Villafuerte. Parte kan mga serbisyo na libreng i-ofrecer kan Kaperte, asin gobyerno provincial. Iwan libreng laboratory examination sa libreng pag-abot ng ipon, asin ang pinakabagong programa sa salud kan na probinsya kan gobyerno provincial Nauta Services na kung sa ina magkakaigwanin na libreng examinasyon sa matasin pagtaunin mga dekalidad na salming sa matas sa magiging mga benepisaryo kaini. Mientras tanto man sa maraot na kabugtakan kan panahon kasud madidi sa partido area. Pinagkakansilaran na pagbibisita ka na bagong amigo ka na partido na si Marco Imperial Gumabaw sa mga barangay ka na San Benito, Katagbakan na Buyo,
Tagungtong asin na barangay San Isidro na iyon na sa daan mga barangay sa Banuan kan Gawa na day nabibisita ka na aspirante sa pagkakongrehista ka na sa distrito ka na o kanikapat na distrito kan Camarines Sur na si Mark Imperial Gumabaw. So sugi Consul Eli Carino kan Tingwan Gawa. Liwat na sa nang ipatalaan ang pagbibisita ni Gumabaw sa sinambit ng mga barangay kasabay ang pagbariwas sin bagas sa Talambang Household sa Indungkan Food Assistance Program kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Rene Aureliosa. Kakamping Junior ang mga baratang tinaripon gikan digdi sa Partido Area. Para sa Kakampi Network News, ako po si Frank Sotero. KL Partido Kakampi mo Network News. Big Network News. Network News. Thank you, Frank. Yung mga pagkilibahari dyan sa KM Kakampi Partido. Ngunyan, isunod na mga baretang tinipon kan BBS FM sa Naga City. Yaon duman si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi kakamping Jun. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91. BBS, go ahead. Salamat tabi kakamping Jun. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Big kumpirmar ngunyan kan liderato kan Philippine National Police o PNP sa Banuan kan Libmanan Camarines Sur sa paagi kan sa indang tagapagtaram na si Police Executive Master Sergeant Joey Vinculado ana pagkakadakop kan sarong barangay Iski Kagawad kan Barangay Santa Rosa del Sur Pasakaw Camarines Sur nadakop ini sa inilansar na drug bypass operation kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP kan Libmanan Camarines Sur ini kan nagtalikod na banggikan na aldaw kan Martes ini nadakop duman sa Zona 3 Barangay Libo Dus alas 2 man ni na pagkabanggikan na ikasa anasambit ng operasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police sa paagiman kan na pinagaapod na bypass operation na ang suspect piga pangaranan sa nang si alias Tuntun incumbent SK Barangay Kagawad kan Santa Rosa del Sur Pasakaw Camarines Sur na nakumpiskara sa sinambit ng suspek iyo ana shabu na nagkakantidad 2,500 pesos asin may timbang na 0.3 grams nakakulong ang suspek sa Libmanan Municipal Police Station uli sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 ang pinag-aapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 uyan parte kan mga pahayag ni Police Executive Master Sergeant Joey Vinculado ang tagapagtaram kan Libmanan MPS. Yes po, positibo po kita nga naka-aresto sa Kubanggi ning sarong hininalaang nagbibinta ning shabu sa si Aka Tuntun. Para po siyang HBI or ready for listing po, 23 anyos. May agom, para po siya incumbent na Iski Kagawad kana Barangay Santa Rosa del Sur, Pasakaw, Camarines Sur. Asin sangoy na presently residing po siya sa Barangay Poblasyon Camarines Sur. Ang sa pong operatiba positibong nakabakal ning hininalaang shabu sa suspect nagkakahalaga ning 2,500. Asin po ini may timbang na more or less 0.3 grams. Asin po ang suspektado ayaw pwede sa Pulisya kan Libmanan para po sa maninigong disposition natin po pagprepara kang pag-file ng kasong paglabag sa Section 5 Republic Act 9165. Ang suspect po na dakop sa Zone 3 Barangay Libo Dos, Libmanan Camarines Sur, Subangging alas 2:20 Agosto 27, 2024. Yes po. Sa pong pagapot sa iya, nag-amin po siya po sarong inkumbintong Iski Kagawad kang Barangay Santa Rosa del Sur, Pasakaw, Camarines Sur. Ang sa iya pong AKA Tuntun. Ayos po nakarikabit. Partiyan kan mga pahayag kasing kumpirmasyon ni Police Executive Master Sergeant Joey Vinculado ang tagapagtaram kan Libmanan Municipal Police Station sa pagkakadakop kan Iski Kagawad kan Barangay Santa Rosa del Sur, Pasakaw, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal,
kadaklan kan mga naiinkwentro kan Philippine National Police o PNP nagan na igwanin paglapas sa reglamento kan tinampo o bulos sa lado kan trapiko, partikular na duman sa mga nagmamaniyonin motorsiklo. Iyon na mayo ni na magkakadigo nga plaka na nakakabita sa saindang ginagamit na motorsiklo. Anda iba subuot sa mga ini luma na alagad mayo pagiraray ninda nakakabit na plaka. Ani badigdi sinasabing titikitan kana mga miyembros kan PNP mantang an iba pigi impound man depende sa gabat kan violation na nasumiter pega abisuan man kan pulisya anda manemento asinan mga nagmamaniyo kan na motorsiklo na maski luma na kinakaipuan bugtakan man giraray an mga ini nin temporary plate number tanganing ini anda naririparo kan mga autoridad. Uya anda pahayag na yan ni Lieutenant Colonel Dennis Anuanda kan Naga City PNP. Ayo po, ang kadakulan po talagang ako yan binigay yan sa no plate no travel policy dahil kulang may kumbaga luma ng sasakyan o motorsiklo, mga four wheels. Pagpun nga yan, mayo pang plaka. Makangalas naman po yan na mayo pa siyang plaka. Kasi sa kuya nga po, sumutor man po kang akay ko nga sa kundin yan, mayo man. Ayo po, yan, ang ginibom kaya ang advice sa mga kang LTO na bugtakan kayo maski temporary, list ma-reparo na iba pang maski paano may plate talaga na ginagamit maski temporary. Tapos mayo pang lisensya, talo ng grabing problema. So, mayo pang talaga po ang kuya niya. Ayo po, mayo pang talaga. Kaya po anakan, mag-proceed na siya kayong dokumento kung halimbawa, kung binakal niyan sa kunyang kang motor, trade, or kung saan ka man na kumpanya na binakal niya, pagkuha siya diwag kipapilis man lamang. Kaning mapatibayan niya na kaya ito na vehikulo. Kasi ang iba talaga, ang iba, sinuroblian lang po, naghiram, tapos tagkos pang aksident, lalong dakulang problema. Partiyan kan mga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Dennis San Juan kan Naga City Police Office. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, traffic light o sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, lulo na babakal sa naman in fried chicken sa Naga, nahabunanin bisikleta, suspect arestado. Boyet Paderes sa detalye. Arestado ang sarong 19 anyos na soltero katapos nasalisigon kaili ang bisikleta kan sarong lulo mantang nagpapakal sa naman yung panira ka na kaaging aldaw. Sigon sa record, alas 8:40 ng pagkabanggi sa Urban Kiburak sa Bagong Bayan Sur. Mantang nagbabakal yung panirang fried chicken ang lulong si Delpin, 68 anyos na taga Marupit, Kamaligan. Temporaryo kailing ipinarada ang bisikleta. Alagad pagsalingoy kan lulo, eksaktong sinangkayan inikan suspect na si Tikyo. Nakabarangay man sila kan lulo sa Marupit. Dagos ng pinidal-pidalan pasiring sa direksyon kan Urban Kiburak. Uli kayo ni, maski paraas na si Lulo, pilit kayo ning kuminurahaw ning help na ladang man kan sarong baskugan na tanod, na armado kan bakawan. Sigun sa report, dahil na tinuntukan kan tanod ang suspect sa kunang ini, makornir manggiharay asin mabawi kan Lulo ang sa iyang bisikleta. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Babang detalyes kan mga barata, traffic light kan mga traffic light sa laog kan syudad Kanaga, hinahanapan panin pundo, taday kabali sa budget ngunya na taon. Boss O kay Isminda sa detalye. Ipinagapareta ni Director Rini Gumbag kan Public Safety Office na sa ngunyan. Sinisipot sinda sa paghanap ning pundo ning hulitad na isupot ini nakapali sa lokasyon. Alaga nakakapira supot ng mga ahensya ang sa indang pinagranihan tanganing may balikan na performance ka na traffic light igdi sa syudad ning Naga. Procurement ng bagong traffic lights. Kabali si procurement ng additional CCTV set. So gabos ini initially may mga commitment ng babakalon pero dahil pa napupondo. So hinahalata na ma-provide ini ng pondo. Pinag-ibata ini sa annual investment plan ta. Pero duman sa approved budget garo dahil makakalaman. So hilingon mi kung ano ang remedyo kay ni sa aga sa budget hearing. Partiyan ka naging konfirmasyon ni Rinig Kumpa na kung sa'y sinisipot ko niya na kung sa inmakuakan mga ireribay kan amay na nagkararaot ng mga traffic light kabali na ang CCTV camera
na naka-install sa sentro kan siyudad ni Naga ng Unyan Daaga, Piña, Francia, dahil gabos ini mapapakinabangan. Para sa Kakampi Network News, Karismeda, Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Bapang Barata Regional State Prosecution Office nakikipagtabangan sa Police Regional Office No. 5 tanganing urog pang mapakusog ang kaso kontra sa mga nandadakop na mga sospek asin kriminal. Daryl Banyas sa detalye. Sigot na nakikipagtabangan mo yan ang Regional State Prosecutor Office sa pangyayat ni Deputy Regional Prosecutor Attorney Jaime Calleja sa Police Regional Office 5. Tangaring naman pang mapakusog ang tindog kan mga kasong ipiksa sa ngat kan mga otoridad kontra sa mga suspetsado sa malalain na kaso biring man krimen. Inang tinawan doon ni Attorney Calleja, ninuli kan narisibinin ng reklamo kan mga pulis na may kapot kan kaso na dakol ang mga nadidismiss kontra sa mga nadadakop na mga suspect as in kriminal. Nagkapirang narisibing reklamo kan prosecution's office at pigmumoto-moto kan mga otoridad iyo ang may relasyon sa kaso din illegal na droga na sa prosecution pa sa kaya dismiss na. Nangyayari sa buot ang dismissal, huli ka nagkaperang mga teknikalidad asin sa pinakalangkaw na reglamento o pinahalangkaw na reglamento sa pagsaangatin kaso, arog kan kun dati, igwasin ng inaapod sa ng probable cause. Alagad yun yan, ginibo ng prima facie evidence asin ibabang kakulangan kung kaya naisipan kan Regional State Prosecutor na poon pa sana sa pag-build up kan kaso asa sa pagsangat, yaon o dapat yaon na sila ang sinigwanin koordinasyon sa mga law enforcement tangarig na mapakusog ang tindugan kaso kontra sa mga suspetsado. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, siniguro kan PNP Provincial Office kan Camarines Sur ada pagdul ninda pakikipagtabangan asin suporta sa mga miyembros kan bidya sa laog kan probinsya kan Camarines Sur ini sa sulong kan mga importante asin makatotohanan na mga impormasyon sa sakop na mga lugar kan probinsya kan Camarines Sur basado sa pahayag ni PNP Provincial Director Colonel Roelio Ulalya kana probinsya kan Camarines Sur da isubuot matatawaran an pakikipagtabangan kana mga miyembros kan bidya sa Camarines Sur sa mga operasyon na pinagigibukan Philippine National Police siring man an pagpapaabot ng mga importansya asin tamang mga impormasyon sa publiko na may integridad. Tinawan doon pa man ni Ulalya na da isubuot ninda tataguan ang mga miyembros kanda media sa laog kan probinsya kan Camarines Sur oras na kinakaipuan ninda na maaraman ang mga impormasyon mga nangyayari na may pagkasabot sa partibismo kan pasi orden sa bilog na probinsya. Sinabihan kanian sa iyang mga chief of police asin man ang mga tagapagtaram kan na PNP sa kada hipatura kan pulisya sa mga banwaan kan probinsya kan Camarines Sur na dapat akomodaron an anuman na mga hagad na impormasyon kan mga miyembros kan media asin kinakaipuan da isubuot taguan ng mga ini da iman subuot nagrarayo an mga obheto kana mga miyembros kan media asin kapulisan na magserbi ninda dalagan asin banda iyo an inahagadan in mga tabang kana mga publiko sa panahon na kaipuan ninda anda tabang digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur ipinagpahayag ka na sambit ng opisyal kan na PNP na maabot sa 80% kan mga miyembros kan PNP ang pinagdeploy ninda sa mga pampublikong lugar tanganing masiguro ang seguridad asin kaligtasan kan publiko kabali na dyan ang mga eskwelahan asin iba pa na mga lugar na tinatao sa probinsya nin Camarines Sur. Yan tabi kakamping June ang mga bareta gikan digdi sa Broadcast Center kana 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mon Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado.
Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel, mga pagkilibali dyan sa BBS FM sa Saindo mga Barreta. Oras yato ko niya matugang 6:36. At yan po, ang tabihanan ng mga ultimatong Barreta. Barreta sa Rado Lokal, kabali po dyan ang situational report sa probinsya kan Camarines Sur, huliman kan pag-uran, un pakasugma, asiman ang pigilauman na mga announcement, katakot po kang edot na memorandum order na may koneksyon sa kanselasyon o suspensyon kang klase kasugma kung hindi po mahali na o matatanggal na ngunyan pong pagkaaga o at sila pagkahapon para po sa liwat na pagbuelta kang laog sa klase ka mga estudyante. At yan, digdi lang yan sa Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Jugalas lapas. Kakampi mo. suspensyon kana laog sa klase sa kabus na level kasugmang paghapon sa interong probinsya kan Camarines Sur. Yan daraman kan kondisyon kan panahon na huli kan habagat na nagdara nin dayong patud na pagpagunas nin uran. Pasado sa impormasyon kan PDRRMC Kamsura. Oras na matapos ang ginigibong assessment, liwat na maparuwas ng situational report. Ang PDRRMC, layuman maiging basyan kan panibagong memorandum order kan Kapitolyo Provincial. Napagaraman na ikuha pa kay mga spillways. Ang paragos pan dubog sa tubig baha na pa pwedeng agian kan mga estudyante pasirin sa mga eskwelahan. Alagad oras na magkalmado na asin mawarana ang nasabit na mga pig-report na binahang lugar sa maribabang lugar sa Camarines Sur. Posible nga na paghapon sa memorandum order, mabalik na ang laog sa klase kan mga estudyante. Kasugma sa pinakahuling situational report na may mga lugar sa Camarines Sur ang binaraha asin may mga spillways ang pwedeng maagihan nin anuman na klase ng bihikulo. Kabali dyan sa Banuan, Cambao, Camarines Sur, mga barangay sa Banuan, Cabilaor, San Fernando, Nabua, Minalabak, pati naman sa Banuan, Campili, Siriban, sa Libmanan, Minalabak, asin na ang mga lokal na gobernador digdi, nag-suspender man kan laog sa klase kan mga estudyante sa saydang mga sakop na lugar. Sa iba pa mga barata niya tungkol dyan sa lado lokal, katakod kan ikaw, 89 taon na kumpleanyo ni dipuntong dating congressman asin dating gobernador Luis R. Villaferte. Sarong birthday tribute ang gibon at yan na pagkapon para sa pagrumdum kan legacy, resiliency, pati naman victory o LRB. Kan dating gobernador asin kongresista kan Camarines Sur na si LRB. Baging tampok sa sinabit ng tribute ang announcement kan Bicol Music Festival Grand Finalist, pati naman ang special performance kan Bicol Heritage Cultural Group na pigmukna kan dating gobernador na gibuhon sa LRB Function Hall dyan sa Bratas Road, Naga City. Ikinauman man ang presensya kan Familia Villaferte sa sinampit ng okasyon. Si Congressman Elry Villaferte sa sayang post sa social media, inigrumdum niya ang nasayang ama sa selebrasyon kan ika-89 kumpleanyo kaini. Nagpasalamat man ang Congressman kan 2nd District kang Camarines Sur sa padagos na pagpadangat na itinatao magpun sa sayang ama asin sa sadang pamilya. Asin man ang padagos na pagsuporta na maging world class ang probinsya kang Camarines Sur na ipinapadagos ngunyan kan sa iyang pamilya. Unsain ang sayang akin na si Governor Luigi Villaferte nakatukaw bilang gobernador kang probinsya kan Camarines Sur. Mientras tanto mga tugang, biglalauman na itataas na ang sweldo ka mga minimum wage earners sa Bicol Region. Kabali ang mga katabang sa harong. Yang katakotban ka na mangyaring
public consultation para sa wage adjustment kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board na talaan ngunyan aldaw duman sa probinsya kan Sorsogon. Ang National Wages and Productivity Commission nagpayag na sinabit ng wage consultation mapokus sa salary rates kan mga nagtrabaho sa pribadong sektor, partikularmente sa mga katabang. Ang sinabit ng konsultasyon pigalauman na mapaluwas ni bagong wage order manungod sa salary increase ka mga wage earners asin kan mga katabang. Mientras tanto, matapos man biston kang United Nations ang medical value kan cannabis oil. Nagpayag ning paglawom si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur asin babayo ka National Unity Party. Naririkasana kan Senado ang paglusod sa Medical Cannabis Bill na naaprobahan ng enot kang Kamara de Representantes. Apura sa deklarasyon kang UN Commission on Narcotic Drugs Declaration, nagalaw man si Villafuerte na tatawan man ng gabat kan Senado ang legalisasyon kan medical marijuana sa 60 nasyon asin ang pagbisto kan marbebang medical journal sa medicinal value kan Ganabijol. Ipinahayag pa ni Congressman Elry Villafuerte na ang bayon na may padrino kang House Bill 10439 na rin na kaning itinutulod ang legalisasyon kan CBD para sa medical purposes sa naman. Pareta sa ruwas kang Pilipinas, ngunyan, liwat na paparabaon kang United Nations Security Council at sa ng peacekeeping mission sa Lebanon. Nakakuha na ni unanimous voting ang pagpapalaba kan sarong taon. Alagad gusto kan Amerika na magkaigwan ng pagbabago ka mandato sa operasyon sa mga masunod na taon. Ang UN Interim Force in Lebanon o UNIFIL na piglansar ka nagtalikod na 1978, iyon nagpapatrolya sa southern border kan Lebanon asin man kan Israel. Tauran ining pigiripaso kung saan nakatalaan ining magpaso sa maabot na Agosto 31. Nagpasalamat man si Deputy UN Ambassador to Lebanon, Hadi Hakchem, uliman sa patunay na gusto kang international community ang pagtunod kang katulinungan sa nasyon. Sa PBA, ibinagsak ang Meralco ang terra firma sa katulong sunod na kalibanasan matapos sa sikwaton ang 107-91 na kapaganahan sa nagpapragos na PBA Season 49 Governor's Cup sa Ninoy Aquino Stadium sa Marati, Manila, Kasugma. Huminakot si import Alin Durham ding 23 puntos, 15 rebounds, asin by 22 na markers si Bong Quinto para sa 2-1 records kang Bolts na naghulog sa Jeep sa 0-3 kartada sa Group A. Nagkontubir man si Chris Banchero ng 17 puntos. Asin by 16, patilaman 12 markers inda Rocky CG Cancino asin Alin Baliksi susog sa pagkakasunod-sunod. Iyan na po mga baretang sa lunang tabihanan sa Kakampi Network News. Ngunyang pong aldaw na Huwebes. Kakampi Network News Network. Agosto 30 taon 2000 Abako, 29. Hindi kayang pahay na kang kalendaryo, siging layog-layog kaya natauban ang petsa. August 29, 2024. Mga baretang sa nilupunan tabihanan, amay. Sarabay sa mga kakamping radyo sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Nakatuwang tanuban si Bere Decena, sa KM Kakampi Partido si Frank Sotero, asin man sa BBS-FM Naga si Junel Cuba. Sa pangarap po bilog na puwersa kang Kakampi Network News, nagbo-broadcast on-air online. Halipuligdi sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kaya barang ko si Palma sa Nado Technical. Ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagkantabay. Sagkun sa masunod para sa mga baretang amay. Live, on-air, online. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur.